Minsan kung sino pa ang kamag-anak natin, sila pa ang nagiging dahilan kaya hindi tayo umaasenso. Lalo na kapag pinipilit nila tayong hilahin pababa. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay tuluyan ng lumayo sa kanila bago pa tayo tuluyang lumubog sa lupa. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo pati na rin sa mga taong nakikinig sa inyong programa online. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rina. 25 years old, solong anak at nagtatrabaho bilang tagabantay ng isang cellphone shop sa isang mall dito sa Maynila. 15 years old ako nang iwan kami ni Papa para sumama sa ibang babae. Bilang solong anak ay masyado akong naapektuhan ng mga pangyayari. Naging rebelde ako pasaway at pabaya sa pag-aaral. Hanggang sa hindi na ako nakapag-college at nabuntis sa edad na 19. Ang masama ay tinakbuhan pa ako ng boyfriend ko. Sinubukan ko siyang habulin para panagutin sa ipinagbubuntis ko pero tuluyan na siyang naglaho. At hindi na nagpakita sa akin. Wala na po akong ibang mapuntahan noon kaya naman kahit naglayas ako sa bahay namin ay bumalik ako kay mama at humingi ng tawad sa kanya. Kagad naman niya akong pinatawad at muling tinanggap, Papa Dudut. Niyakap niya pa ako at sinabi niya na kahit kailan ay hindi na ako muli pang mag-iisa dahil hindi na niya ako iiwanan pa. Sobrang nahirapan ako noon lalo na sa lugar namin na puro tsismisa na lamang ang umiiral. Pinamukha nila sa akin kung gaano naging pariwara ang buhay ko. Pero buti na lamang at nandyan ang napakabait at napakamaunawain na si Mama. Pinagpasalamat ko talaga noon na si Mama ang naging nanay ko. Kasi kung hindi ay baka hindi ko kinaya ang mga pagsubok sa buhay ko. 4 na taon na ang nakalipas at malaki na rin ang anak kong si Angel. Hindi niya naman hinahanap ang papa niya dahil alam ko na sapat na ang pagmamahal na ginagawa namin sa kanya ni Mama. Kaming dalawa talaga ni Mama ang magkatuwang na nagtataguyod sa pamilya namin. At sa awa ng Diyos, na iraraos namin ang pang-araw-araw na buhay, Papa Dudut. Masaya naman kami sa simpleng buhay namin. Kaya nga lang ang lakas lang talagang manira ng trip ng mga kamag-anak namin sa side ni Papa. Sila yung tipo ng tao na mahilig makialam sa buhay ng iba. Kahit na wala naman silang kinalaman. Yung mga tao na mahilig magparinig kahit na hindi naman dapat. Kagaya na lamang noong isang beses na pinicturean ko ang anak kong si Angel sa may labas ng bahay. Dumaan noon ang kapatid ni Papa na si Tita Cecil at nagparinig na dapat ay tinuturuan ko na lang daw na magbasa ng mga libro ang anak ko. Hindi puro kalandian na posing ang pinapagawa ko. Noong una, hindi ko siya pinapansin pero syempre marunong din naman tayong masagad, Papa Dudut. Kababaeng bata niyang anak mo kapirasong tela lang ang ipapasuot mo. Tapos may gana ka pang picturean at ilagay mo naman sa internet. Tigil-tigilan mo nga yan, Rina, ha? Pagpaparinig ni Tita Cecil. Una ho sa lahat, hindi kapirasong tela ang suot ng anak ko. Dress ho yan na off-shoulder. At gusto ko pong picturean ng anak ko dahil proud po ako sa kanya at sa itsura niya. Kaya kung pwede, wag na lang po ninyo kaming pakialaman. Sagot ko naman. Di wag. Total naman yate gusto mong lumaking kagaya mo yung anak mo. Diyan sa pananamit ng maiksi nagsisimula ang lahat. Hindi na ako magtataka kung lalaki ang batang yan na maagang lalandi kagaya ng nanay niya. Wika pa niya na lalo kong kinainis. Ano ho yung sinabi nyo? Sumusobra naman yata kayo. Hindi ho porke mas matanda kayo may karapatan na kayong magsalita ng ganyan. Sagot ko naman. Yan, pati ang ugali mong ganyan, makukuha yan ng bata ang sabi pa ni Tita Cecil. Huwag nyo na hong idamay ang anak ko dito, giit ko naman. Rina, anak, ano bang nangyayari dyan? Bakit kayo nagsisigawan? Wika ni Mama nang makalapit na sa amin. Magsasalita sana ako nang biglang magsalita si Tita Cecil at unahan ako sa gusto kong sabihin.
Paano yung anak mong magaling kung ano-ano mga pinaggagawa dyan sa apo mo? Hindi mo rin naman yata sinasaway kaya yan sigurado kung lalaki din niyang malandi. Sigaw ni Tita Cecil. Sobra na kayo sagot ko sa kanya. Ano, sasagot ka pa talaga ha? Sigaw pa ni Tita Cecil. Anak, tama na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Awat ni mama sa akin. Hindi palagi na lang tayong ginaganito. Pagtatanggi ko naman. Kita mo na pati anak mo hindi mo mapasunod. Kaya kainiwan ng asawa mo ang hina mo. Ang wika pa ni Tita Cecil. Sobra na talaga kayo. Galit na sabi ko pa. Ayoko pa sanang sumunod pero napilitan ako dahil halos sinila na ako ni Mama, Papa Dudut. Ma, bakit ka ba pumapayag na ginaganyan kanila? Naiiyak sa inis na tanong ko. Hayaan mo na. Wala din namang mangyayari. Pagpapakalma sa akin ni Mama. Lagi na nga natin silang hinahayaan Hindi ka ba sawang magtiis pa sa pang-aalipusta nila ma? Giit ko pa. Sawang-sawa na rin Kung alam mo lang anak, sawang-sawa na ako sa mga masasakit na salita at mga panghuhusga pero wala akong magagawa kundi ang magtiis. Kinakaya kong tiisin ang lahat ng sinasabi nila para sa iyo anak. Para sa inyo ni Angel. Kapag umalis tayo dito, saan tayo pupulutin? Sa kalsada. Naiiyak na sabi pa ni Mama. Pero ma, lagi na lang bang ganito? Hanggang kailan tayo magtitiis ma? Tanong ko. Hanggang kaya natin anak. Kaya pakiusap ko sa'yo, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo. Umiwas ka na lang. Tumango ka na lang at huwag ka nang lumaban. Manahimik na lang tayo ha. Isipin mo yung anak mo, magtimpi ka muna, ang sabi naman ni Mama. Papa Dudut, gusto ko mambawasan ng pagiging maldita ko pero pagdating talaga sa kapatid ni Papa na si Tita Cecil ay ang bilis maubos ng pasensya ko. Hindi naman kami makaiwas ni Mama sa kanya dahil halos lahat ng mga kapitbahayan namin dito sa may eskinita ay mga kamag-anak ni Papa. Pero si Tita Cecil talaga ang may pinakamasamang bibig at ugali sa lahat. Siya ang pasimuno ng away at ng gulo sa mga kamag-anak namin at siya rin ang palaging umuubos ng pasensya ko sa compound namin. Noong nabuntis nga ako ay ang bilis kumalat ng balita sa lugar namin, ako ang araw-araw na laman ng tsismisa nila. Tungkol sa paghinto ko sa pag-aaral, pagrebelde hanggang sa pagbubuntis ko ng maaga. Pinaparamdam nila sa akin na para bang ako ang pinakasalot na babae sa lipunan. Kahit pa gustong gusto ko na silang patulan palagi ay pinapalalahanan ako ni Mama na habaan pa ang pasensya ko. Mahirap magtimpi sa totoo lang lalo na kapag paulit-ulit kaming naaagrabyado. Palagi na lang inaapakan ang pagkatao namin ng iba naming kamag-anak. Mabuti na lang at nandyan si Mama at mga kaibigan ko na napaglalabasan ko ng yamot at isa na nga dyan ay si Jerome na tagabantay ng isang cellphone shop. Katrabaho ko siya at madalas nakausap. Alam mo yun Jerome, sobrang nakakabwisit na talaga. Ang sarap sa bunutan niyang tiyaheng kong yun. Kung hindi ko lang talaga inaalala si Mama pati si Angel, naku matagal ko nang pinatulan yun. Pagkukwento ko kay Jerome. Ganun na ba talaga yung mga tiyahin mo? Tanong naman niya. Oo, pero mas lumala ang ugali nila nung nagkaanak na ako. Simula nun lagi na sila nagpaparinig sa amin ni Mama. Si Mama naman sobrang bait, hindi na lang sumasagot. Alam mo, ang galing nga ni Mama Biruin mo yung mga kapitbahayan namin dun puro kapatid ni Papa. Lahat sila kami ang paboritong pagchismisan simula nung iwang kami ni Papa. Pero si Mama, tahimik lang. Ako na nga ang nagsasawa sa sitwasyon namin Pagmamalaki ko sa mama ko dahil hanga talaga ako sa haba ng pasensya niya sa mga pakialamera naming kamag-anak. Ayaw niyo bang lumipat ng bahay? Tanong pa ni Jerome. Kung alam mo lang Jerome, araw-araw kong iniisip kung paano kami makakaalis sa lugar na yon.
Kaya nga lang wala pa akong pera. Gasino lang naman yung kinikita ko dito sa pagbabantay ng mobile shop na to. Buti ka nga kuyang may-ari mo niyang shop na yan Kahit pa paano ay mas maalawan ka. Ako, konting maliit dito, kaltas ka agad. Sagot ko sa kanya. Gusto mo ba na tulungan kita? Pwede ako humiram kay kuya. Madali lang naman utangan yun Suhestyon naman niya na medyo kina-offend ko. Ha? Wala naman ako sinasabing mangungutang ako Hindi ko naman kailangan. Sagot ko sa kanya. Teka, wala naman akong ibang ibig sabihin ng sinasabi ko. Pasensya na. Paghingi niya ng dispensa sa akin. Matagal na kaming magkakilala ni Jerome at ramdam ko rin ang espesyal niyang pagtingin sa akin na hindi ko masyadong pinapansin. Ayoko pa kasi sanang pumasok noon sa isang relasyon kaya pinipigilan ko ang sarili ko na magkagusto sa ibang lalaki. Ayoko magkamali ulit at pagsisihan lang sa huli. Baka gusto mo nitong tinapay, merienda alok pa ni Jerome nang mag-lunch break na kami. Salamat, pasensya na rin kung medyo masungit ako kanina. Sabay-sabay kasi yung mga iniisip ko Medyo guilty na sagot ko. Si Jerome na lang kasi ang madalas na nakakausap ko sa mga stress ko sa buhay. Tapos nasusungitan ko pa siya ng ganon. Okay lang, nandito lang ako at handang makinig sa'yo. Kahit lagi mo akong sinusungitan, nakangiting wika naman niya. Oo nga swerte ko rin naman na may kaibigan akong kagaya mo, ang sabi ko rin. Hanggang kaibigan lang ba talaga? Seryosong tanong niya. Jerome naman wika ko. Alam mo naman kung anong feelings ko para sa'yo, hindi ba? Kahit lagi mo akong pinagtutulakan sa ibang babae, ikaw pa rin ang gusto ko, ang sabi pa niya. Pero wala nga kasi yan sa isip ko ngayon, Jerome, sagot ko naman. Alam ko naman kaya nga handa akong maghintay, hindi ba? Giit pa niya. Kahit maghintay ka, hindi pa rin kita magiging priority. Kahit gusto kita, hindi kita pwedeng unahin. Wika ko. Gusto mo din ako? Tanong niya bigla. Doon ko lang na-realize na nadulas na pala ako sa kanya. Hindi Hindi ganun ang gusto kong sabihin. Basta tigilan mo na ako. Biglang bawi ko naman. Hindi ko naman kasi sinasabing unahin mo ko Hayaan mo lang iparamdam ko sa'yo na may karamay ka sa bawat problema mo, ang sabi pa niya. Hindi ko nga yan kailangan sa ngayon. Kaya pwede ba, Jerome, ang dami ko nang iniisip huwag ka nang dumagdag pa ha. O ganito na lang para mag-gets mo agad. Basad ka na sa akin, Jerome. Kaya please, wag mo na akong kulitin. Kasi kapag kinulit mo pa ako, pati pagkakaibigan natin tatapusin ko na. Matigas na sabi ko sa kanya. Mabuting tao si Jerome at alam kong magiging mabuti rin siyang boyfriend pero wala kasi siya sa timing ng buhay ko. Sa dami ba naman kasi nang iniisip ko ay dadagdag pa siya. Kaya nga kahit gusto ko din siya at may feelings talaga ako sa kanya ay sinabi ko na lang na busted siya para hindi na rin siya umasa at mangulit pa. Mahirap din yon sa akin kasi nga nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Siya kasi ang palagi kong kausap tungkol sa mga rant ko sa buhay. Siya ang sumasalo ng mga problema ko. Kaya hindi imposible na magkagusto ako sa kanya. Nung una nga ay ayaw pa niyang sumuko kaya pinaparamdam ko talaga sa kanya na wala siyang pag-asa sa akin. Madalas ko siyang sungitan, irapan at hindi pansinin. Hanggang sa tuluyan na nga kaming hindi nag-usap. Wala na kaming kwentuhan sa mga ganap sa buhay. Para kaming naging stranger sa isa't isa. Mahirap din sa akin yon pero hinayaan ko na. Hindi ko na kasi kayang isabay ang love na yan sa dami ng problema ko sa buhay. Sa totoo lang, mula nang mawala si Jerome sa buhay ko at nag-iwasan na kami ay nagsimula ko na siyang mamiss. Lalo na sa mga oras na wala akong makausap at malabasan ng mga problema ko. Ang hirap pala ng ganon. Ang hirap kapag nawala na sa tabi natin yung taong espesyal sa buhay natin. Yung taong nandyan at nagpaparamdam ng presensya nila kapag kailangan natin sila. Yung tao na handa tayong hintayin at mahalin sana.
Ganon pa man ay wala naman akong ibang pagpipilian kung hindi ang hayaan siya na tuluyan ang umalis sa buhay ko, Papa Dudut. Sa paglipas ng mga buwan ay naisipan ni Mama na mag-business ng atsara. Kaya lang nag-umpisa pa lamang na lumago ang business na yon ay panay na kagad ang paniningil ni Tita Cecil sa amin ng utang. Ang nakakainis lang doon yung sobrang lakas ng boses niya kung makipag-usap kay Mama pagdating sa singilan. Tita Cecil, wag naman ho sana kayong sumigaw. Eto lang naman ho si Mama sa tapat ninyo eh. Inis na sabi ko nang nasa loob ng bahay si Tita Cecil at halos sumigaw na sa paniningil na ginagawa niya. Yun na nga eh, nasa tapat ko na hindi pa makasagot. Pasigaw na sabi pa niya. Magkano po bang sinisingil ninyo? Inis na tanong ko. 5,000 pa, sagot niya. Ho, saan naman ang galing yun? Kailan ho kami umutang ng ganyan? Gulat na tanong ko. Hindi nyo na matandaan kasi matagal na. Bata ka pa yata niyan eh, utang na sa akin yan ng mama mo. At saka dinagdag ko na rin dyan yung pinagpagawa ko ng TV naming nasira ng hawakan ng anak mo. Sagot niya. Ano ho? Baka naman matagal na yung sira. Sinisisi nyo lang yung anak ko. Sagot ko naman. Talagang sumusobra na yung mga pagsagot-sagot mo ha. Lalong nanggigigil sa inis na wika ni Tita Cecil. Anak, tama na, kalma lang. Awat naman sa akin ni Mama. Kung nagbabayad kayo, di wala na tayong pag-uusapan pa. Ang problema kasi sa inyo, konting makaangat lang, akala mo kung sino na. Papost-post ka pa sa Facebook ng paninda ninyo parang iba naman ang binebenta mo. Tingnan mo nga yung suot mo. Ano pa bang tinatakpan niyang shorts mo? Puna naman niya. Pati ba naman ho damit ko pakikialamanan nyo. Kung yung utang ang ipinunta nyo rito, huwag ko kayong mag-alala at babayaran ko ho yan. Ang sabi ko sa kanya. Kailan pa? Sawang-sawa na akong maghintay ng bayad ninyo. Sigaw pa niya. Sige ho, bukas na bukas. Ihahatid ko pa sa bahay ninyo. Sagot ko sa kanya. Totohanin mo yung sinasabi mo ha, nagtitimpi lang ako sa inyo. Kapag hindi niyo ako nabayaran bukas, ipapabarangay ko na talaga kayo. Pagbabanta naman niya bago siya dire-diretsyong lumabas ng bahay namin. Siya pa talaga nagtitimpi kahit kami ang palaging nabubwisit sa ugali niyang yon. Ewan ko ba kung bakit kung sino pa yung kamag-anak mo ay siya pa yung makapanghusga sa iyo ng wagas. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung ano bang nagawa naming mali ng mama ko para tratuhin nila kami ng ganito. Ang nakakainis pa ay wala silang ibang alam gawin kundi ang silipin ang ganap namin sa buhay. Kapag nakikita nilang nagiging okay kami, magpaparinig, kapag wala namang ginagawa, magpaparinig pa rin. Hindi ko talaga alam kung saan ba kami dapat lumugar. Ang hirap mamuhay kapag puro nega at mema ang mga nasa paligid mo. Papa Dudut, sa kagustuhan kong guminhawa ang buhay ay nag-isip ako ng ibang paraan para kumita. Alam ko kasi na hindi kami aasenso kung sa trabaho ko at pagtitinda lamang kami aasa. Nagtanong-tanong ako ng racket sa mga kaibigan ko hanggang sa nabanggit nga niya sa akin ng kaibigan ko si Jandel na pwede raw niya akong tulungan na mag-abroad. Biglang nagliwanag ang pag-aasa ko. Pakaramdam ko eto na yung matagal ko nang hinihintay, ang makapagbabago sa buhay namin ng pamilya ko. Naisip ko na yun na nga ang makakapag-ahon sa amin sa hirap. Ang magiging dahilan para hindi na kami api-apihin ng mga kamag-anaka namin. Gusto ko na kasi talaga na makaalis kami sa compound na yon at iyon ang naisip kong paraan para magawa yon. Akala ko ay pareho kami ng takbo ng isip ni Mama. Pero hindi pala, dahil nang sabihin ko kay Mama ang tungkol sa plano ko na pag-Japan ay kaagad niya itong tinutulan. Ano namang gagawin mo sa Japan? Tanong ni Mama. Hindi pa na ipapaliwanag ni Jandel ng maayos basta sabi niya madali lang daw tapos kikita na raw ako ng lapad. Sagot ko naman. Ano ka ba? Walang madaling trabaho na may malaking sahod. Tigilan mo na yung Japan na yan, ang sabi niya kaagad sa akin. Pero ma, paano kung ito na lang yung paraan para umayos yung buhay natin? Tanong ko sa kanya.
Marami pang ibang paraan, wika niya. Ma, mas mabilis tayong makakaahon dito kapag pinayagan mo ko. Ano ba kasing ikinakayaw nyo doon? Tanong ko sa kanya. Rina, mahirap yang ganyan nalalayo ka. Isipin mo nga anong ipapagawa sa'yo doon ha? Tagalinis, waitress o tapos mamaya pasasayawin ka na. Kapag nagkaproblema ka doon, sinong tutulong sa'yo? Tanong niya rin sa akin. Ma, bakit ba kayo ganyan mag-isip? Paano tayo aasenso kung yung mga ganitong bagay ay hindi pa nga natin nasusubukan, inaayawan nyo na? Giit ko pa. Ayaw ko lang mahirapan ka at saka isipin mo yung anak mo. Anong gusto mong mangyari? Lumaki ang hindi ka nakakasama? Ang sabi naman ni Mama. Kayong dalawa nga yung dahilan kaya ako nag-iisip ng ganitong paraan tapos kumukontra naman kayo. Ay nako, minsan talaga hindi ko kayo maintindihan Bahala na nga kayo dyan. Ang sabi ko na iniwanan siya sa sala na nagtitiklop ng mga damit namin. Sobrang sama ng loob ko kasi pakiramdam ko ay wala siyang tiwala sa akin. Matutulog na dapat ako nang tumawag naman sa akin si Jandel. Hello Besh, ano na? Asa na yung mga hinihingin dokumento ni ate? Kailan pa ba aasikasuhin yun? Pag nagpakatagal ka pa mawawala na yung opportunity, ang wika ng bakla kong friend. Si Mama kasi napaka kontrapelo. Ayaw niya akong payagan. Baka daw mahirapan ako dyan. Ewan ko, alam mo naman ang mga matatanda pag sinabing Japan akala pagsasawin na kaagad. Ang kwento ko naman. Hay nako ha, kaloka yang si tita. Hindi naman kita dadalhin sa masama no. At saka ando na nga si ate, handa nang tumulong. Pero ikaw ang bahala kung ayaw mo di wag na lang. Nangihinayang lang kasi ako sa kikitain mo Besh. Biruin mo ha, yung ipapagod mo ng isang buwan sa trabaho mo baka nga isang linggo mo lang kitain doon. Mas makakatulong ka pa sa pamilya mo. Next year pa naman mag-aaral na yung anak mo. Ang sabi pa niya. Hay, o siya sige ganito na lang ha. Sabihin mo sa ate mo na tulungan niya ako. Tutuloy na ako sa Japan. Ang sabi ko sa kanya. Paano ang mama mo? Tanong niya. Ako nang bahala magpaliwanag. Sigurado naman ako maiintindihan niya rin ako Para sa kabubuti naman namin tong gagawin ko. Sagot ko naman sa kanya. Ayaw man ni Mama ang gagawin ko ay ipinilit ko pa rin ang gusto ko papadudot. Alam ko namang matatanggap din naman niya yon. Lalo na kapag kumikita na ako ng sapat para sa aming lahat. Kaya nakipag-usap ako kay Jandel at tinuloy ko ang pag-aasikaso ng papeles ko. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko para mas makapag-focus dito. At dahil wala naman akong perang pang-asikaso ng papel at pambili ng tiket ay pinahiram muna ako ni Jandel. Okay na sana ang lahat kaso biglang nagkasakit ang anak ko at wala akong nagawa kundi ang gamitin ang perang pinahiram ni Jandel. Nagawa ko lamang yon para kay Angel. Ang kaso ay naningil na si Jandel at nape-pressure ako dahil inutang lang din daw niya yon. Sumabay pa na may mga gamot akong dapat nabilhin. Hindi ko naman maikwento kay Mama ang buong problema dahil sigurado magagalit siya kapag nalaman niya yung pag-a-abroad ko. Pera na naman ang problema at sa sobrang desperado ko ay napilitan akong lumapit sa mga kapatid ni Mama. Siguro naman sa ganitong sitwasyon ay mananaig ang pagiging kadugo nila sa amin. At isa na nga sa mga nilapitan ko ay si Tita Cecil. Wala akong mapapahiram sa iyo at umuwi ka na. Pagsusungit niya kaagad sa akin. Tita Cecil, sige naman na ho bayad naman na po lahat ng utang namin sa inyo hindi ba? Baka naman pwede niyo akong tulungan sa ngayon. Hindi naman ho para sa akin yung inuutang ko kundi para kay Angel. Pakiusap ko naman. Ang galing mo rin no. Kapag may kailangan ka para kang tupang lalapit sa akin pero pag wala para kang tigre kung makasagot sa akin. Biglang pangungot iyan niya sa akin. Bago ho ako pumunta rito iniisip ko na kung anong masasakit na salita ang sasabihin nyo. Pero nilunok ko na lang yung pride ko kasi ho desperado na ho ako. Para saan ako na to Kaya kaya ko pong gawin ang lahat. Wika ko na nagpipigil ng galit. Che, huwag mo nga akong madrama-dramahan dyan. Idadamay mo pa yung anak mo.
Malay ko kung nagsisinungaling ka sa akin at kung saan mo lang dadalhin ang pera ko, ang sabi pa niya. Hindi ako sinungalin at kahit kailan hindi ko gagamitin ang anak ko sa kalokohan. Pagtataas ko ng boses sa kanya dahil hindi ko na matiis ang mga paratang niya. Naku ha, huwag mo kong pagtataasan ng boses sa pamamahay ko. Lumayas ka dito, sigaw niya sa akin. Hindi niyo na nga po kailangang palayasin, ako na mismo ang aalis. Kung ayaw niyong magpautang di wag, sa inyo na lahat ng pera ninyo, sigaw ko rin sa kanya. Gulong-gulo na ang isip ko noon, Papa Dudut. Mahalo pa sa nararamdaman ko ang galit kay Tita Cecil. Kaya naman wala na akong ibang maisip na puntahan kung hindi ang malapit na kaibigan kong si Jerome. Pinuntahan ko siya sa bahay nila at dumiretso na ako nang sabi na kailangan ko ng pera. Pero habang nagsasalita ako ay bigla na lamang akong naiyak. Ang hirap-hirap, Jerome. Wala naman akong ibang ginusto kundi ang mapabuti ang pamilya ko. Pero parang sobra-sobra naman yung problemang binabato sa amin. Bakit ganun? Bakit kami yung pinaparusahan wala namang kaming kasalanan? Samantalang yung ibang tao ang yayabang at mapangmata. Sila pa yung masagana ang buhay. Pag-iyak ko noon kay Jerome. Sige, ilabas mo lang yan lahat ng sama ng loob mo. Lahat ng bigat sa dibdib mo. Pag-alo naman ni Jerome sa akin. Nakakapagod na kasi. Dumagdag pa yung mga kamag-anak kong matapobre. Ayoko na talaga. Pasensya na Jerome at hindi naman talaga ako ganito. Napuno na siguro ako. Wika ko. Alam ko namang hindi ka basta-basta umiiyak. Ang tapang-tapang mo nga Kaya sobra kitang hinahangaan. Wika niya. Sorry. Alam kong galit ka sa akin dahil nasaktan kita tapos eto ko ngayon, ang kapal na mukhang lumapit sa'yo. Siguro pinagtatawanan mo na ako sa ngayon. Sorry talaga. Mas lalong naiiyak na sabi ko. Sino namang may sabing galit ako sa'yo? Nasaktan mo ako, oo. Pero hindi ako galit. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yon. Pero Rina, kahit ilang buwan na ang nakalipas, ganoon pa rin yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita, ang sabi pa ni Jerome. Pero Jerome, hindi ko kayang suklian kung ano man yung kaya mong ibigay. Sagot ko sa kanya. Alam ko at hindi kita pipilitin. Basta nandito lamang ako at tutulungan kita. Kagaya ngayon, masaya na ako na naalala mo akong lapitan. Ibig sabihin lang noon ay may tiwala kang matutulungan kita. Basta pagtutulungan natin to ha. Kaya natin to at makakagawa tayo ng paraan, nandito lang ako. Ang wika pa ni Jerome. Wala akong napala sa mga kamag-anak ko. Mabuti na lang at nandyan si Jerome at alam kong sobrang nakakahiya yung ginawa ko pero kinapalang ko na yung mukha ko dahil anak ko na ang pinag-uusapan dito. At talagang mabait si Jerome dahil tinulungan niya ako sa problema ko. Nakabili ako ng gamot at nakabayad din kay Jandel at nasabi ko na rin kay mama yung desisyon ko na mag-abroad. Nagalit siya dahil pinangunahan ko na naman daw siya. Kaya this time ay nakinig na ako sa kanya na huwag na ngang tumuloy. Hindi ko masusolusyonan lahat ng ito kung wala sa tabi ko si Jerome. Ang swerte ko lang dahil sa kabila ng ginawa ko sa kanya dati ay nananatili pa rin siyang nagmamahal sa akin. Kahit feeling ko ay walang aspeto sa akin ang kamahal-mahal. Pinatunayan niya pa rin sa akin na karapat dapat akong mahalin. At dahil alam ko rin naman sa sarili ko na gusto ko si Jerome ay nag-decide na nga ako na pagbigyan na ang puso ko. Gusto ko rin kasing iparamdam kay Jerome na hindi siya nagkamaling piliin ako. Hindi nagtagal Papa Dudut ay nagkaroon na rin kami ng relasyon ni Jerome. Palagi niyang pinaparamdam na mahal niya ako at ganon din ako sa kanya. May mga oras na doon na rin siya natutulog sa bahay namin kaya lang pati yun ay minasama pa ng pakialamera kong si Tita Cecil. Kumakato kasi siya ng isang umaga sa bahay namin tungkol sa mga pusang dumudumi raw sa tapat ng bahay nila. At nang makita nga niya si Jerome sa loob ng bahay namin ay kung ano-ano naman ang mga pinagsasabi niya, Papa Dudut. Alam ba ng lalaki na yan na may anak ka na at hindi ka nakapag-college? Mamaya anakan ka lang yan
Ang wika pa ni Tita Cecil. Nagpintig agad ang tenga ko noon pero nagpigil pa muna ako ng galit. Hindi niyo ho kilala si Jerome, matigas na sabi ko. Sino ba yan? May trabaho ba yan? Baka naman palamunan niyo rin yan ha. Kukuha ka na lang ng lalaki yung pabigat pa, ang sabi pa niya. Hindi ho ba kayo titigil ha? Inis na sabi ko. O ano bang masama sa mga sinasabi ko? Sinasabi ko lang naman na isang kahig isang tuka na nga kayo, magdadagdag ka pa ng problema. Sa itsura ng lalaking ito mukhang hindi matino, dagdag pa niya. Ano ba? Talaga bang hindi ka titigil na matanda ka ha? Ako matagal na ako nagtitimpi sa yung amoy lupa ka. Ang tanda mo na nga pero wala ka pang pinagkatandaan. Pabalang nasaway ko sa kanya. Yang bunganga mo ha, napakabastos mo. Sigaw ni Tita Cecil. Ako pa ang bastos. Kayo dyan ang susugod sa bahay namin tapos pati itong boyfriend ko pagsasabihan nyo ng kung ano-ano. Ni hindi nyo alam kung gaano kalaki ang naitulong niya sa akin. Ganting sigaw ko. Babe, tama na. Huminahon ka na. Pagpapakalma ni Jerome sa akin. Hindi Ayoko nang huminahon. Anong ginawa niyo sa akin nung nagmakaawa ko sa inyo ha? Pinagtabuyan niyo ako. Pero itong lalaking to kahit nahihirapan siya, tinulungan niya ako. Tapos sasabihin niyong pabigat siya? Magtigil nga kayo. Sigaw ko pa. Diyos ko anak, ano bang nangyayari dito? Gulat naman ang wika ni mama. Ayan tingnan mo oh. Tingnan mo yung nangyayari dyan sa anak mo. Kung makasagot sa akin, akala mo kung sino na. Pagsabihan mo yan ha? Sigaw ni Tita Cecil. Anak, huminahon ka. Ate Cecil, pasensya na at kakausapin ko na lang si Rina. Ang sabi ni mama. Hindi ma. Huwag kang humingi ng pasensya dahil wala tayong kasalanan. Sawang-sawa na ako sa mga pinagsasabi nilang lahat. Konting kumilos tayo nagmamayabang na. Kapag wala namang ginagawa, palaasa na. Lumabas akong naka-short malandi na. Nakita lang si Jerome dito, palamunin na. Lahat na lang ng gawin namin may nasasabi kayo. Sigaw ko sa kanya. Pesting bata ka ha, wika ni tita. Sino kayang mas peste sa atin? Wala kayong alam gawin kundi ang makialam ng may buhay ng may buhay. Pati sa Facebook, hindi talaga kayo titigil. Nananahimik kami, manggugulo pa kayo. Sigaw ko pa. Anak, tama na. Awat na. Ma, hindi. Sila ang magtigil. Total naman parang hindi na kamag-anak ang turing nila sa atin. Di totohanin na natin. Simula ngayon, wala na kaming kamag-anak kahit na isa sa inyo. At saka huwag kayong mag-alala. Gagawin kong lahat makalis lang dito sa lugar na ito. Mas gugustuhin ko pang matulog sa kalsada kaysa makipagplastikan sa inyo. Kaya pwede ba? Umalis na lang ho kayo sa bahay namin at huwag na kayong babalik pa. Pagtataboy ko sa pakialamera kong tita. Para akong bulkang sumabog dahil sa naguumapaw kong sama ng loob. Hindi ko na talaga pinigilan ang sarili ko na sagot-sagutin ang tiyaheng kong bastos at walang modo. Nang araw na yun ay tinanim ko sa utak ko na gagawin ko ang lahat makalis lamang sa lugar na yon. Mabuti na lang talaga at nasa tabi ko si Jerome. Tinulungan niya kami na makapaghanap ng mauupahan na malayo sa mga kamag-anak ko. Maliit man ang bahay namin sa ngayon pero ayos na ito, at least ay magkakasama kami at walang nanggugulo. Dito na rin po nakatira si Jerome at masaya ko dahil tanggap na tanggap siya ni mama. Blina ko na rin yung iba kong mga kamag-anak sa social media. Wala akong pake sa kung ano man ang isipin nila, pagod na akong ipagsiksikan ang sarili namin sa mga katulad nilang parang wala namang puso. Hindi man madali papadudot ang pinagdaanan namin, alam kong kakayanin namin to at mas pipiliin ko naman yung ganito kaysa mamuhay na kasama ang mga talangkang kagaya nila. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa nito at sana
ay may nakuhang aral ang mga listeners ninyo. Muli ay maraming salamat and more power sa inyo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Rina. Maraming salamat sa iyo, Rina, sa pagbabahagi mo ng iyong Papa Dudut stories. Hindi masama ang magsumika para sa ating sarili at mga mahal natin sa buhay. Pero sana huwag nating hayaan na paulit-ulit tayong pakialamanan ng mga taong hindi naman nakakatulong sa atin. Tama lamang ang ginawa ng ating letter sender na si Rina sa pagtatapos ng kanyang sulat. Kailangan din kasi nating maglagay ng boundary sa mga taong sumira ng peace of mind natin. Kaya sana ipatuloy ka pang magsumikap, Rina, para sa pamilya mo at para makita ng ibang kamag-anak mo na kaya mong magtagumpay kahit na wala ang mga tulong nila. Huwag kalimutan na suportahan ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Don't forget to like, share, and subscribe this episode. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.